Kapag tumatanda na tayo, dumarami rin ang mga tanong. Bakit parang mabilis akong mapagod ngayon? Bakit malilimutin na ako? Bakit parang kahit sapat ang kain ko, hindi na ganun kalakas ang katawan ko? Pero teka, may isang simpleng sikreto na makikita lang natin sa palengke. Makukulay, matatamis, at minsan ay nalilimutan nating kayamanin pala talaga. Prutas. Oo, mga prutas na hindi lang pampalasa sa umaga o panghimagas sa tanghalian. May ilang prutas na kayang tulungan tayong manatiling malakas, malinaw ang pag-iisip, at mas mahaba pa ang buhay. Ngayong araw na ito, sasamahan mo ako sa isang makulay na paglalakbay. Mula sa mga eksperto, siyensya, hanggang sa mga totoong kwento ng mga senior na gumaling, lumakas, at muling nabuhay. Dahil lang sa simpleng prutas. Number 1. Blueberry, ang maliliit na asul na alamat. Si Mang Resty, 72 anyos, dating guro. Dati-rati, araw-araw siyang nagbabasa ng dyaryo, nagsusulat ng tula at naglalaro ng chess kasama ang mga apo. Pero dumating ang panahong hindi na niya matandaan ang pangalan ng isa niyang apo. Doon siya kinabahan. Pero sa halip na sumuko, naghanap siya ng natural na paraan. Na-discover niya ang blueberry. Simula noon, araw-araw siyang may isang tasa nito tuwing almusal, sa lugaw, sa oatmeal, o kahit na lang simpleng kinakain. Ang blueberry ay kilala bilang brainberry ng mga neuroscientists. Mayaman ito sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na tumutulong protektahan ang utak mula sa oxidative stress. May mga pag-aaral na nagpapakita na regular na pagkain ng blueberry ay kayang magpabagal ng age-related cognitive decline. Ang mga flavonoids nito ay tumutulong din sa mas maayos na daloy ng dugo sa utak, kaya mas aktibo ang memorya, focus, at mental clarity. At si Mang Resty, ngayon, balik uli siya sa pagsusulat ng tula. At kapag naririnig mong binabanggit niya ng buo ang pangalan ng kanyang apo, parang nanalo siya sa loto. Number 2. Avocado, mantikang kayamanan sa luntiang balat. Si Lola Ines, 68, dating tindera sa palengke. Madalas ang reklamo niya, parang palaging may bara sa dibdib ko. Nung makonsulta siya, sinabi ng doktor, "Kolesterol mo po, mataas." At alam mo kung ano ang inirekomenda sa kanya bukod sa gamot? Avocado. Ang avocado ay punong-puno ng monounsaturated fats, ang tinatawag na good fat. Ito ang uri ng taba na tumutulong magpababa ng LDL, bad cholesterol, at magpataas ng HDL, good cholesterol. Mayaman din ito sa potasyo na higit pa sa saging. Ang potassium ay tumutulong mag-regulate ng blood pressure, habang ang fiber nito ay mainam para sa digestion at pag-iwas sa bloating. Pero hindi lang yan. Meron din itong lutein at folate, mahalaga para sa mata at utak ng mga senior. Ngayon si Lola Ines, imbes na kape at pandesal lang sa umaga, may kasamang avocado toast na. At tuwing tumatawa siya, mapapansin mong mas magaan ang dibdib niya. Hindi lang literal, kundi emosyonal din. Number 3. Pomegranate, ang pulang ginto para sa puso. Si Lolo Ernie, 75, ay dating mangingisda. Pero isang araw, inatake siya sa puso habang naglalakad pa uwi. Nakaligtas siya, pero napilitan siyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Isang doktor sa heart center ang nagsabing, "Try mo nga ang pomegranate juice. Hindi gamot, pero makakatulong." Puno ng polyphenols at punicalagins ang pomegranate, isang uri ng antioxidant na 3 beses mas matapang kaysa sa green tea. Pinapalakas nito ang ating endothelial cells sa ugat, nagpapababa ng inflammation, at tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure.
Sa isang pag-aaral, ang mga taong uminom ng pomegranate juice araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nakitaan ng 30% pagbaba ng arterial plaque. Ibig sabihin, lumuwag ang daloy ng dugo. Ngayon si Lolo Ernie naglalakad na ulit tuwing umaga. Bit-bit ang kanyang bote ng homemade pomegranate juice. At minsan pa nga, binibigyan pa ang kapitbahay niyang may high blood. Number 4. Papaya, kalakasan at kalinawan sa loob ng kahel. Si Lola Nena, 70 anyos, ay dating manghihilot. Madalas siyang kabagan, hirap sa pagdumi, at minsan ay hindi makatulog sa gabi. Pero noong bumalik siya sa probinsya, napansin ng anak niya, araw-araw, may papaya si nanay sa hapagkainan. At dahan-dahan, nawala ang mga reklamo niya. Ang papaya ay may taglay na papain, isang enzyme na tumutulong sa digestion. Mayaman din ito sa vitamin C, A, at E, na hindi lang pampaganda ng balat, kundi panlaban sa free radicals na nagpapabilis sa pagtanda ng cells. Dagdag pa riyan, ang papaya ay mataas din sa fiber na tumutulong sa regular na pagdumi at may mga flavonoids na nakakapagpababa ng inflammation sa katawan. At si Lola Nena, bumalik ang sigla. Sabi nga niya, para akong bata ulit, araw-araw may himagas. Pero ang totoo, yun ang gamot ko. Number 5. Mangga, tamis ng gunita, lakas ng katawan. Sino bang Pilipino ang walang alaala ng mangga sa tag-araw? Pero para kay Mang Nardo, 80 anyos, hindi lang ito alaala, gamot ito. Sa dami ng gamot na iniinom niya araw-araw para sa arthritis, napansin niyang mas bumubuti siya kapag may hinog na mangga sa kanyang diet. Ang mangga ay mayaman sa vitamin A, na mahalaga sa paningin, at sa vitamin C na pampalakas ng immune system. Pero higit pa roon, ang mangga ay may taglay na mangiferin, isang natural na polyphenol na may anti-inflammatory at antioxidant properties. May mga pag-aaral na nagpapakitang ang mangiferin ay tumutulong sa pagbawas ng pananakit ng kasukasuan, lalo sa mga may osteoarthritis. Ngayon, kahit masakit pa rin minsan, si Mang Nardo ay may simpleng panata. Basta may mangga, may ngiti. Number 6. Santol, ang maasim na may dalang ginhawa. Hindi mo siguro inaasahan ang prutas na ito, pero para sa ilang senior sa Laguna, ang santol ay hindi lang pampagana. Ito'y panlinis, pampatibay, at pampahaba ng buhay. Ang santol ay may taglay na quercetin at tannins na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar at cholesterol. Ito rin ay may anti-inflammatory effect na mainam para sa mga may rayuma at gout. May taglay din itong fiber na mahalaga sa pag-flush ng toxins sa katawan at tumutulong sa gut health, isang aspeto ng kalusugan na madalas nakakalimutan. Para kay Lola Bining, 77, isa lang ang bilin. Pag may santol, huwag mong palampasin. Kahit maasim, giginhawa ka. Hindi kailangang mahal ang solusyon. Hindi kailangang imported o komplikado. Minsan, nasa paligid lang. Isang bunga ng puno. Isang alaalang muling binuhay ng lasa. 6 na prutas. 6 na regalo ng kalikasan. At kung dadalasan mo lang ang pagkain ng mga ito, baka dumalas din ang saya, lakas, at alaala mo. Dahil tandaan, sa bawat kagat ng natural, nagbubuhay ang ating katawan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kaalaman para sa senior health, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. At i-comment mo sa baba, alin sa 6 na prutas ang paborito mo?